Praise the Lord, amen. Thank you, choir. Bless mo. Salamat sa gracious Ginoo. Kita naluwas. Kinsay naluwas na? As kamot. Amen. Salamat ta sa gracious Ginoo. Dili ta makahimo sa pagluwas sa tong kagalingon, pero salamat ang Ginoo, ang Dios na higugma nato. Tungod sa iyang grasya, kita naluwas. Amen. Salamat sa Ginoo nga niya mo. O wala si Pastor Paul karon, wala tong pastor. Nasa sa Tudela. Amen. Binakog ay may kinay ra bagigikog tingog. Salamat sa Ginoo nga niyata og alita magdugay adto ta sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Atong ablihan nato mga Biblia in Book of Ezra chapter 7. So, manindog tang tanan palihog. Itong basahon ng atong sugod ta sa verse 21. Okay, atras ta gamay. Basahon ng verse 21. If naamoy tapad nga walay Bible, no, mas mayo nga ato silang taparan. No, dayon kung wala gyud, salamat nga nata diya sa tuang monitor. Okay, atong basahon sa pagdungan. Okay, ready, read. And I, even Artaxerxes the king, to make a decree to all the treasures which are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily. Unto 100 talents of silver, unto 100 measures of wheat, unto 100 baths of wine, unto 100 baths of oil, and salt without prescribing how much. Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven. For why should there be wrath against the realm of the king and his sons? Also, we certify you that touching any of the priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or ministers of the house of God, it shall not be lawful to impose tribute or custom upon them. And thou, Ezra, after the wisdom of thy God that is in thine hand, set magistrates and judges which may judge all the people that are beyond the river, all such as know the laws of thy God, and teach ye them that know them not. And whatsoever will not the law of the king, let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment. Blessed be verse 26 together. Blessed be the Lord God of our fathers, which hath put such a thing as this in the king's heart, to beautify the house of the Lord which is in Jerusalem. Okay, magpray ta. Among layton nga mahan, dalaygon ka, karon nga kapuntagon, salamat kay Ginoo sa imong pagtugot nga makatigumi sa pagsimba nga kanimo, labi na Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong. Ginoo, akong pagampo, ikaw trabaho sa mong tiliwala. Karon amo sa gitugyan Ginoo mong pastor nga nagwali karon ikaw maghatag gahom kagamit kaniya mahimong blessing Ginoo. Og salamat sa matag usa nga niya diri. Lord, among pagampo, di Holy Spirit ikaw magalihok sa mong tiliwala, tanduga Ginoo matag kinabuhi. Among una-una kasing-kasing Ginoo ikaw makigstorya nga among madawat i-apply ang mga prinsipyo, mensahe Ginoo nga among makuha gikan sa imong pulong karon. Kamita ko nga wali ug akong gitugyan kini mong tanan in Jesus name. Amen. Okay, makalingkod. Atong pag-isgutan karon the biblical responsibility of spiritual care. Kung atong mabasa, kung imo pag-yun siyang background, no, ani nga story, ang katawhan sa Ginoo ani nga time gikan sila sa captivity, no, sa Babylonian captivity, antod nadala sila pero wala pa ni sila di pa ni sila ingon nga under gihapon ni sila sa Persian Empire. Gani ang king ani nga time, the king of Persia,
the sources. O di nakita mo kuan og lalom ana tud nga pagkasurya gihimo sa Ginoo, dako kay ang pabor sa Ginoo nga during aning panahon no gitugutan sa Ginoo nga ang iyang katawhan ang makasimba or walay persecution. Gani naagi decree no gikan gyud sa hari bisan og dili ni sila wala ni sila gasimba sa God of Israel, pero diha nimo makita nga ang favor no sa Ginoo. Og sa dihang nagbasa ko ani or magbasa gani ka sa Old Testament bina sa panahon sa mga Hudiyo, ani nga time usa sa atong makita diha ang kinaiya sa atong Ginoo. Amen. Nagtuo ta nga atong Dios nga gisimba karon mao ni ang Dios sa Israel, mao ni ang Dios sa una. Ug wa na siya nausab hantud karon. Ug atong tan-awon ang iyahang mga iyang kinaiya ba nga makaingon kag makaila pagyud tag maayo sa atong Dios. Amen. Og daghan mensahe ani lang nga chapter ug mag-focus ko aning gitawag og responsibility of spiritual care. Ang design sa Ginoo labi na sa tuang church karon, ang design sa Ginoo para healthy ang iyang church. Healthy ang iyang katawhan. Okay? Lima ka mga butang atong hisgutan, pero before atong makita diri ang gitawag ning accountability. Tungod kay gusto sa Ginoo, gihimo sa Ginoo ang tao. Ang tuyo ra gyud sa Ginoo ana kung maghatag og kahimot kalipay sa Ginoo. Amen. Mutuo bata na. So walay laing design ang Ginoo sa itong kinabuhi kung dili magsubay gid unta ta sa unsay iyahang kabubuton, unsay iyang gisulti. Ani na mention ni Pastor Carl kanina sa iyang prayer nga ang atuang kitang dili siya malipay og disobedience. Mo na nga naata natay Bible nganong naatay panagtigom kay diri pinaagi ani masultian ta, mapahinumduman ta, or kung wa ta kabalo makahibalo ta nga ay mao din ay gusto sa Ginoo. Mo nang gibilin gyud niya ang iyang pulong aron atong mabasa, aron lang atong mga kinabuhi atong isubay sa unsay gusto niya. Amen. Ug sa una nga na ra gihapon ang Ginoo. Sa panahon nilang Moses, kinahanglan mo sunod gyud ka, moobey gyud ka unsay gisulti sa Ginoo. Ug naagi na structure. Naagi na ang Dios ug ang iyang alagad. Amen. Naagi na iyang alagad. Salamat ta sa atong church, atay pastor. Amen. Then gawa sa pastor, naapagi na delegation sa trabaho. May mong basahon gani sa kang Moses sa dihang ang paghawa nila no sa Egypt. Katong gibadlong siya siyang father-in-law si Jethro nga ayaw dili ikaw ra mo'y magtudlo ana kun dili mag-organize ka og kaning mga tao. Inaagi authority para sa to ang spirituhanon nga kani spiritual care. Amen. Unang pasalamat nga naay mga Kristohanon nga available na ang pastor nato, na ang staff, na Pastor Carl sa paghimog mga lesson, haron lang gid na matudloan ta. Naatay mga facilitators, naatay mga disciplers, atay mga parents sa balay nga mo tudlo silang mga anak. Mao gyud na siya ang design sa Ginoo. Amen. Usahay kaning ug musugot tay sa dili kani siya nga pamaagi kaning spiritual care, kaning nga responsibilidad namo labi na sa mga leaders. Dili gyud nin taon ni siya sa iyon nga trabaho kay naa gyud diri ang pagbadlong. So diri gyud na sagara gyud na ako nga nagdala sa youth department. Musugot tay sa dili makontrahan gyud ano man dili man gud ni siya sa iyon nga trabaho. Kaya usahay labi na sa generation karon or daghan subo pamalandungan ng daghay mga Kristohanon no nga mawala diha sa simbahan, mawala sa pagmalangad sa Ginoo sa rason nga tungod kay nabadlungan. Okay? So I hope nga karon atong kuanon nga kinaiya na gyud na sa Ginoo nga kinahanglan badlungon gyud or kinahanglan makorek gyud or mapahinumduman da. Nga naa di ay siya gusto nga atong tumanon. Okay?
Dili ni siya ingon nga usahay magud ang correction ug ang kaning gitawag og discipline or reproof, pag-exercise sa authority nga ayaw ani, usahay atong pagdawat ana is control or judgment. O ba? Sa maniwi manghilabot man, magkuan man. O, baratag atong ma-feel mo datag i-control pero pamaagi biya di ay na sa Ginoo, usa na ka expression sa gugma sa Ginoo. Sa akong anak bitaw, naay mga butang nga nagpasalamat ko nga atong nga time sa una nga gamay pa siya na mga kinaya ginagmay gud. Nga di ko kaya hinumduman nga sa una maluoy ta. Nga pag moingon gani ko sa muana nagi ko kaysa lang. Pagingon ako mousab pag gani ka, di gani ka mundang bunal. Giusab man gyud. Siyempre mutuman gyud ka unsay imong gisaad. Luoy ang bata. Kaya naman mabunalan mo hilak luoy kignaw. Pero tungod kay nakoy gugma nga dili ko gusto magdako na siya nga ingana masigre tag warning. Pasalamat kong hantod karon kuan sahay mo kuan gyud pero kasagara gyud. Basta gini makita na niya nga seryoso na kaysa lang lagi may sulti mundang na. Ano man na train. Idili ta gusto magdako siya nga ingana. Badlungon. Mao gihapon sa akong papa sa una sa pagdisiplina. Mailhan gyud na nimo kani. Ragundang na gid ni. Ini pwede. Mailhan ra nimo na sinanawan, di ba? Mga anak, mga papa, tinanawan ra na. Di na dayon ka mo usab. Kaya nga naman, dili na tungod kay nagdumot sila or wa sila naglagot sila nato mo nang gibunalan da or nga naglagot ta sa atong anak bunalan ta kun dili tungod na sa atong gugma. Og atong tutas ato ang mensahe. Okay, before ato pong makita in Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Kung naa sa inyo ang Bible 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. So naa po diya, for this is the whole duty of man. Diba? Ang kinaya sa Ginoo, na ako'y sugo, na ako'y commandment, na ako'y mga balaod, na akong pulong, tumana ninyo, ug mao na inyohang sa tibok natong kinabuhi, sa tibok natong pagpuyo aning kalibutan na kinahanglan magsubay ra bagyud ang tata sa kabubuton sa Ginoo o sa sugo sa Ginoo. For God shall bring every work into judgment. Tungod kay naay judgment. Muna nga nagbutang ang Ginoo, ang design sa Ginoo na atay church. So sa mga members sa church, salamat nga pagkaluwas sa to at tagikuha din sa Ginoo. Na patabuhi patay man. Ug sa tibok natong Kristohanong kinabuhi, kinahanglan ba magsubay ta sa unsay gisulti sa Ginoo. Ug usa sa design sa Ginoo is naagi structure, naagi na siya naay ka ng pastor, na authority, hantun magpailalom ta, natay musabit na sa gibutang sa Ginoo kay naagi hapon na daghan tag mabasa na obey them that have the rule over you. Natay gihatagan ta sa Ginoo pastor para magbantay nato. Sa mayang people naamoy naay mag-lead dinyo. Ano man kinahanglan magud ta ani giyahan, kinahanglan ta tudluan. So ani nga time, nganong gihimo ni siya sa Ginoo, no nga daghan man goy mga katawan sa Ginoo ani nga tungod kay gikan sila sa captivity, wala sila puros ni sila nakaila sila nga naay Dios, naay lahang Ginoo pero daghan sila kulang matudluan o daghan sila mga binuhatan nga gibuhat nila nga dili subay sa balaod sa Ginoo. Manang nag-ingon ang Ginoo nga okay, kinahanglan matudluan sila ug ato nang isgutan karon. Ang ilang responsibility dili lang kay sa pagpahibalo kundi pag-enforce. Ato nang isgutan niya. Kaya gi-expect sa Ginoo nga ayang kitawhan mo patuog yun siyang pulong. Mo tudlo, mo guide, mo encourage, o mo correct. O inubanan sa gugma. So 5 ka rason, 5 ka mga butang atong hisgutan karon.
So number one, preserving the purity of the church. Sumo na ituyo no sa Ginoo kay ngano man daghan man sila mga gipanghimo nga mga sala nga dili kauyo ng Ginoo. Like ato mahisgotanon niya ang magbinyo nila og mga unbelievers, pagbinyo nila sa outside sa nation, mga sinimbahan, mga kinabuhi nila. No? So, preserving the purity of the church. Mo na siya ituyo, mo lang kung ang kita no katawhan sa Ginoo dili ta mabadlong, dili ta matudluan nga mo sayop dehina di na maayo ang sala manggod hugaw na tubangan sa Ginoo manang walay blessing ang church, walay blessing ang no naay kasuko ang Ginoo kung atong tugutan no nga hugaw atong mga kinabuhi apa mo lang magbinadlungay mabadlungan ta sa mensahe no mabadlungan ta sa tong kauban Kristohanon. Ano man gusto i-preserve sa Ginoo, dili man masugot ang Ginoo nga may magpareha ta sa uban karon nga mga fellowship, mga uban nga simbahan nga okay lang na nahigugma gihapon ang Ginoo nimo balag naa ka na kinabuhi. Napa mo? Salamat ta ani nga church. Naa gihapon ang pagbadlong. Ang sayop, ang sala gyud na siya. Amen. Ngano man unsay tuyo sa Ginoo i-preserve ang purity sa church. Dili ta perpekto dire, masayop ta. Pero naabi mga butang na mga sala nga tinuyuan na gyud nato. Ato na mahisgutanon niya. Ang sin, ang sala ignore na nimo. Ug ani nga time kung imo ning nganong nakaptive ni sila tungod ba ni sa kasuko sa Ginoo nila. Diba? Kung imong mabasa tungod sa kasuko sa Ginoo, iyang yala sige papilde ta mo antod makuan mo matagam tungod sa kasuko sa Ginoo, tungod silang sala. Apa mo? May mong tanawon ba ang history ani sa Israel? Nakaptive ni sila kay gitugutan sa Ginoo tungod sa kapungot sa Ginoo kay dili sila pato. Ug karon gihatagan sila diyan sa Ginoo, nabalik sila o gusto sa Ginoo. Okay. Kinahanglan magpuyo mo. Yan limpyo. Untangin ninyong mga hugaw diya nga inyong binuhatan. Yan naman, to preserve. Ug labi na sa karon nga panahon, no? Ato ang generation karon, sa iyo na lang gyud kay isulod ang sala. Labi na sa itong mga balay, sa ito ang binasa may people na to. No? Manang in down, sabi na Christian parents, ato yung tabangan in dahon na atong mga ang next generation kanang magsunod na to atong mga anak. Check yun na to unsa ilang binuhatan, unsa ilang kinabuhi. Kung i-ignore na nato, sabi nagning mga open sin, okay, for example, atagan na mo. Sabi na sa mayang people, no, nga dili pa mo minyo pero inyong binuhatan mura na magminyo. Amen. Ni amen. Say pasabot nimo. Oh. Ano bang mga pribilehiyo sa minyo ba nga buhaton? Inyo pong buhaton. Apa mo? Nya dayag kayo naiuban mo bitaw nang naiuban nga tigsimbahan diri wa na sila karon ngano man dayag kayo kinahanglan nimong disiplinaon. Sakit sa pastor o sakit sa kuan nga mo. Pero dili patuo. So, ngisi-ngisihan lang da. Ano, naamo lang. Napoy mga fellowship nga. Ganahan po kayo makikuyog. Ano man, makakuan magkuda siya, makapikta na siya, o dili na siya maayo, o trabaho na to, ang pagpahinumdum in tao nila. Dili na mao. Ayaw ana nga kinabuhi. Kung i-ignore na nato, mapiktahan biya gihapon ang simbahan na. Imagine mo, no? Makita nimo sa Facebook ilang kinabuhi, makita di pagkauman makita nimo diri mo kanta sa choir. Diba? For example, kami pati biya kayo tanawon. Wala kong gingon ganiyan sa iyon ang pagtudlo pero lisod ang pagpatuman.
gawas na sa uban no naman tayo uban Kristohanon dire mga members sa nga church nga labi na ning magisgot ka og kanang dili mo kasado nga ingana mo sa una wala pa mo naluwas sabot ana wala pa mo kabalo mo kasayod okay nga na karon ang na-save is ang isa lang ang pares is wala pa so sige pa gyapon taghangyo sa Ginoo nga supplyan so sige kinahanglan na to pero labi na kaning bitaw luwas na bitaw kadaan binasang people kabalo na ka nga sayop na luwas na kadaan ba or luwas na mo daan pareha pag yun mo Kristohanon ni pagkauman mo na inyong ginahimo di gyud mo suporta ang church niyo na yan naman di against gina sa Ginoo napa mo og dili gyud mi og dili ta dapat maulaw or mahadlok mo badlong ana amen gusto sa Ginoo i-preserve binasangana ang mga sala immorality dishonesty pagkatikasan pagka ilado kay kasi inyohang community or ilado kay kasi inyohang asa kadapit ilado nga tikasan ta o lisod kayo na or kining bisag kining gossip no panang pag istorya nga maka-create sa division dako bigay kay na siya nga sala dilumtanan bigyan na siya sa Ginoo say para sa tuwa gamay lang mabitaw lang kung naatay mas may address din nato sa itong pastor kung against sa itong pastor o against sa mga sa leadership against sa dili nato iagi og kuan nga naman mo create man na siya og division masok ko ang Ginoo na ug mo ni siya imong tanawon diri usa sa sala sa Israel kani ingana naay kuan ni pagauman mo create sila og rebellion against sa leadership mo affect din na siya sa whole congregation nganong ato man ginaibadlong iyanim guna if no one says anything maybe it isn't really that serious sabda ninyo say manggod kung dili manggod okay raman nakita mi wa man ko niya badlunga wa man ko niya kuan sige magyapon fellowship man gihapon ko welcome man gihapon kayo ta basig dili ra kay ni serious akong gibuhat or okay ra siguro ni sultian ta mo ang Ginoo ba nakig gusto ba gyud sa Ginoo nga muundang ta na yan naman, mo protect na sa church. Nga dili daghan ang mapandol, dili daghan ang muawat. Okay. Then number 2. Yanong gusto sa Ginoo ipatuman, ipatudlo gyud ang iyang pulong o naa gyud gitawag og kaning leadership, responsibility sa leaders sa mga gi-appoint sa Ginoo ng mga leaders. In verse 25, and thou Ezra, after the wisdom of thy God that is in thine hand, set magistrates and judges. Akong balikon, dili nin tao ni makaya sa isa lang katao. Naagi masugot tag sa dili ibutang gyud naagi ibutang ang Ginoo nga mutudlo na to. Manang kung kita dili ta teachable, nagtuo ta nga kabalo na gyud tas tanan, di ta kinahanglan og mga mutudlo or partner na to. Yang mukhaan, okay. Design na gina siya sa Ginoo, all people that are beyond all such as know the laws of their God and teach them. Yan naman na, usa sa tuyo na is to protect sound doctrine. Number 2, protecting sound doctrine. Daghan labi na karon daghay ga katag ron nga mga dili mao nga doktrina nga maka-create na kag doubt sa atong gibasa nga Bible. Sa man ni sakto ba ni asa ang sayop ani? Labi na kana bitong di ta motuo nga kaning guan way sayop. Nabita ko na surya nga naa mo mga sayop na ay mga dili mao nga kuan. So karon kung magbasa na noon kog Bible, magsige na nung kog asa kay sayupan nino, asa kay sayupan ni, asa kay sayupan nino. Ingon ra ba to sila nga sayop ang translation ay mga words nga di mao na mga kuan wa na. Apektahan lang ato ang walang ato lang yutuhan nga ang Ginoo gi-preserve niya ang pulong. Iyang inspired word kuan niya hantud karon apil sa totoo na.
Ano kayo magsige tagwan asa ka sa iyo pa ni mag-search sa pud ka words kada words imong i-search. Asa isayop nga translation na. Anto di na ta makahuman sa itong pagbasa. Amen? Protecting sound doctrine. Daghay mga kuan labi na dili lang mayon kag doctrine, apil na mga principles diya mo nang usay careful ta sa atong mga makita nga mga prinsipyo, mga sayings sa Facebook, mga sayings makita nato. Usay mas mutuo ta ana kaysa gisulti sa Bible. Labi nag-sayings nga mo pabor bitaw sa tuwa lami kay share. Pero usahay ato lang ikuan nga oy haom kini sa kuha. Wala binag mo dipinsa sa imong binuhatan. Titus chapter 1 verse 9. Anong gusto ipatudlo sa Ginoo? Na nagpadala siya na Ezra na ay mga delegate nga mga mutudlo, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Kanang gainsayers ako ning kuan mutsa sa Bisaya ni. Aning tigsupak ba? Tigupos. Kita tigtudlo na apoy tigsupak. Asa man ang tigsupak, posible atong amigo, atong kuan, atong makita sa panay atong makita diya. No, imbis kay mabadlong ta sa pulong sige no, naman po yung mga kuan nga mopabor pod. Sige, importante na siya. Acts chapter 20 verse 28 to 30. There you go. Acts chapter 20 verse 28 to 30. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So, sa una, mauna na'y pamagi sa Ginoo karon na gihapon to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Verse 29. 29 please. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Verse 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Mao man ni trabaho si Yahweh good. Magtudlo po siya laing mga prinsipyo. Lain nga mga doktrina hangtod nga kita tawhan si Ginoo or kamo mawa po di taon. Mabalhin ng taon og lain nga pagtulunan, balhin na nunog hangtod. O lisod na kayo nimo. Subok kay pamalandungon ako'y nakita nung kuan na Kristohanon. Ang uban gani nagi posisyon sa church na ay kuan. Pero naa na sila sa lahi nga sunihawa na sila. Ano man na asa man na dapit. Tungod kay naay yawa nga sige paningkamot nga mulihis ta ba. Anong kikita bitaw church members kung dili bitaw ta mobasa sa labi na pud og atong i-neglect. Sayang kay atong lessons, ang discipleship lessons ato. Ihaguan ni daw naghimo Pastor Carl tuon para lang yun ma-preserve atong sound doctrine. Una, atong pastor naghimog programa, hindi ko kalimot ani nga sa una unsa man sige miglalis unsa man gibuhaton ani unsa man gibuhaton. Antod na idea gihatag sa Ginoo okay ngani nay kaalam buhaton ni. Amen. Ano naman, protection na siya. Binasa tuong gituhan. Dapat yung daghan verse na, 2 Timothy 4, chapter 2 to 4. Okay, dili na nato ko ano. So, isulat ninyo 2 Timothy chapter 4, 2 hantod sa 4. Ang maabot ang panahon. Nga, dili na ito mo ko ano, sound doctrine. Mas ganahan na ito maminaw. Sa kanabitong sige lag ang nindot kay paminawon sa dalunggan ba God is good bisag ing ana im kinabuhi sige lang love gyapon kan Lord. Pero ang gusto ba sa Ginoo natay sayop badlungon ba gid ta. Amen. Ano naman? Okay, sa panahon ni Ezra ang mga leaders ani gituyo gina sa Ginoo nga patudloy gyud na sila pangatuig gyud pagset og mga kuan nga mutudlo gyud kay ngano man malain na po na ilahang tuuhan antod mo create na po na siya og masuko na po niya dayon ang Ginoo kay ngano man wala gituman ang iyahang balaod.
ignoring God's truth always has consequence. Atong mabasa to sa 26. Okay, atong basa ang 26. Unsay may tabo kung dili mo too. 26, and whosoever will not do the law of thy God and the law of the king, let judgment be executed speedily upon them, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment. Bisan todo karon dili na siya pareha og ang decree ani or ang kuan diha dili pareha karon, pero same gihapon ang Ginoo, dili mawala ang kuan diha nga kung dili ta mutuman sa unsay gisugo sa Ginoo or sa pulong sa Ginoo, naabi gyud consequence. Dili pareha siguro ani nga patyon ta. Unsa maning banishment mawa ka unsa confiscation pangkuan kag kabtangan or prisuhon ka dili pareha na. Pero ang Ginoo naabig yun siya ikuhan nga kung dili ta mo pato. Nagi consequence. So number 1, to preserve the purity of the church, to protecting sound doctrine, pantayan na. Number 3, pursuing restoration. Pursuing restoration. Verse 25. Atong mabasa, tanawa gini. And teach ye them that know them not. Labi na sa mga bago pang Kristohanon. No, napatay daghan mga butang angay makatunan na to. Bisag sa mga karanos ay naabi mga butang ala. Karon pa ko ani kinsa naka-experience na. Diba nga mabadlong ato ala, sayop man gyud nino. Naagi day sa Bible, naagi day gisulti. Ug atong Ginoo dili in taon siya kana bitaw. Dili in taon siya kanang sa nung moingon ta nga ang Ginoo is God of a just God. Naabi gi tawag og kaning chance ba? Teach ye them that know them. Tanawa ang kasing-kasing sa Ginoo. Before sa judgment naay pagtudlo. Amen? Naay pagtudlo. Then before sa punishment, naay instruction. And before sa discipline, naay opportunity nga mo repent. Ano tuyo si Ginoo? Atong mga wakabal na sulti, wala yung tao niya nga pangsilutan na danan diritso. Dili gihatagan tag chance sa Ginoo nga mo balik or mo undang ana ma-restore ang ato ang iwi nga kinabuhi sa nya masubay sa Ginoo. Muna yung sa tuyo, nganong ingani ang gikuman sa Ginoo kang Ezra. The pursuit of or pursuing restoration. Inatay mga kaigsuunan nga naa diha na inailhan na to, no nga wala na sila diha naglakaw og kinabuhi nga di mao. Ug ang atong pagtudlo or atong pagbadlong, atong paggiya, atong pagkorek, dili taon na siya pag-condemn or pag-judge. Kung dili design na siya sa Ginoo nga naay mga tao gamiton ang Ginoo para mubadlong na to. Amen? Naagi gamiton ang Ginoo anak. Ano man kung tinuod ka nga iya sa Ginoo, di man gyud na siya may mutang nga magpadayon dana. Anang mabadlungan ta pinaagi sa pagwali, mabadlungan ta pinaagi sa atong pagbasa sa Bible. Restoration, wala siya tuyo sa Ginoo. Pero sahay magod, say labi nang magbadlong, magdeal bitaw tagkuan, undangin na brad, undangin na. No, sayop bi ana. Sayang atong makuan kay kung sayop pa ni unta gikastigo na ko sa Ginoo. Ngano man lagi nga mas gibless pa man ko sa inyo, mas nganong naa man ko ingani, nganong kung sayop pa ni. Kingdom Domini, God's patience should never be mistaken for God's approval. Balikon, ang pasensya sa Ginoo ayaw sayo pa na pagsabot nga gi-approve sa Ginoo imong kinabuhi nganong wa pa ka gipaningil sa Ginoo. O nganong masayahay ang imong kinabuhi. Ang sayop na siya. Naka-experience ka og consequence sa Ginoo, wala pa. Wala na napasabot nga approve imong kinabuhi sa Ginoo. Pasalamat ka sa Ginoo nga taas og pasensya ang Ginoo nato. Amen. Wanang dili
Di ta magpaabot nga be. Tanawon ta ni be sayop daw ni o anong wala man kung anong ayahay man kung kinabuhi. God's patience should never be mistaken for God's approval. Inumdumi na. Wala nagpasabot. Sakto atong kinabuhi. Kung ginaigo ta, nabasa na to sa hiyop, giday nito. Salamat ta, anay chance ang Ginoo. Ihatag sa tuwa nga, pwede tang dili mo experience o grabe nga consequence nga hiyata mo balik. Amen? Number 3, pursuing restoration. Number 4, preventing sin's influence. Preventing sin's influence. So dili lang kay siya, number 1 is na dito ang wala bitong nag-exist na binuhatan. Kinahanglan makorek. O napoy mga butang nga kinahanglan tudluan ta, posible wala pa nato nahimo or wala pa nahitabo, pero kinahanglan matudluan ta haron dili mausab o dili ang katong sayop sa una sa uban, dili mahimo nato. Muna akong gina-explain sa people nganong stricto kay nganong ingani man nga wala man mi friend lang man mi or ingani ko dili na di ta magpaabot nga mulalom ba na ang inyong guan or mo na pa may mahimo ayak mo na mo bawalan ana. Ano man nahitabo naman na sa uban. Preventing sin's influence, kung dili lang kay sa sala sa immorality, kung dili apil ang uban nga mga kwan. Labi atong isgutan karon kining rebellion. Kaya mo man ni common gyud kay mo ni kasagara gyud nga kwan sa Ginoo siyang katawhan. So unsa man ning rebellion nga atong makita dinhi simply kanang refusal to submit to God's authority. It is not merely making a mistake out of ignorance or weakness. Kundi it is choosing to go one's own way even after knowing that God has commanded. Unsa nang rebellion day? Magisgot ka sa Ginoo, simple ra kayo. Ana bitaw kabalo na ka nga sayop na imo gyapong gihimo. Kabalo bitaw ka nag-ingon na ang Bible, nag-ingon na ang pulong sa Ginoo nga ayaw na, sayop na, sala na. Then sigihan bitaw gyapon na to gihimo kana nag-rebel din na tas Ginoo na. Apa mo? So ang rebellion ni imong makita sa katawan sa Israel sa una is kaning ignoring God's law. Ignore, dili nila tumanon. Then sunod kaning bisag giingnan na sila nga kung mangita mo asawa or magbinyo mo kinahanglan naaragyod sa inyo diha. Ayaw pangita sa gawas nga nasod pero ilagya po ng gihimo. Sabot na gahigulo gid ba? Neglecting worship in the temple, refusing to listen to God's prophets. Nagipadala sa Ginoo nga iyang alagad pangtudluan na dili patuo. Choosing their own ways instead of God's ways. Unta ni gusto sa Ginoo magtuman gyud. Ug mo na diha nagkuan ang kapungot sa Ginoo mo nang ako rin simbahon ninyo, magsimba maglain. Inalan, magahin gyud mo oras sa kuha. Ang Ginoo ani sa ilang time. Pero balik-balik ilang sala, di ba? Makabantay mo, kung magbasa mo diri sa Old Testament, balik-balik ang sala sa mga Hudiyo. Balik-balik. Nasuko ang Ginoo mo nang ani nga time, yatagan sila og fresh start sa Ginoo. Then i-prevent ang sin's influence mo nang naipagtudlo. I-command na sa Ginoo. Kung kita, dili ta exempted aning rebellion. Nagsugod na sa tong kasing-kasing. Kabalo man kung siya gisulti sa Bible, pero gilang. Ay lang pagbuot. Sa hingnon ba ta? Ay lang pagbuot. Ayaw ko sulti unsay buhaton ako. Dili man ang Bible may gingon Ginoo.
Yeah, wako, I don't care unsa isulti sa kuan ana. Mo ni akong kinabuhi. Ay ana. So kung Kristohanon dai nga ana tong prinsipyo, ga-rebuild ta sa Ginoo. Amen. So same ni mo lang itudlo gyud nato nga dili na siya mao, sayop na siya, labi na sa may pipa ako ginang ikuan, ayaw mapareha mo sa uban, kita na ko nang salidaha kana ba? Kita na ko nang salidaha, ayaw. Anay uban nagmahay ana. Ayaw na. Oh, sabi na sa to ang isa no, noon na mga naka-experience ng mga Kristohanon gauna na to. Preventing sins influence, sabi na gining influence sa kani bitong pag-divide sa church. Oh, kuyaw na. Kuyaw na nga espiritu kay naman sa una pa na panahon pa na nilang sa Old Testament na ana na itrabaho man na sa siyawa. So mo lang naagi magtudlo, naagi mo badlong. Kaya og dili. Oh. 1 Corinthians 5:6. Ito yung basahon. Mo ni ang klase sa mo ni ang prevention. Your glory is not good, know ye not that a little leaven at the whole lump. So gamay lang kanang yeast o ba na karon? Yeast. O isa gamay lang kay na mo patubo na siya sa tibuok nga kaning dough. O gamay ra kay na. O gyapon na ang sala ang anong stricto magay ka pastor, labi na ako siya bipo stricto magay ka ano nga naman. Ano man, gamay pa na karon. Ug di nato na patyon, udako na mo kapikto na siya sa tibuok. Mao gyapon na nganong badlungon nganong dangon wala pa gani. Wala gani migihimo, wala pa. Ay mo pagpaabot nga naa. Okay. Nga naman, once nga mahagbong mo diya, dako kayo mag-epekto. Naning root of bitterness nga gihisgutan sa Hebrews chapter 12 verse 15. Yapo na, no, gamay nga kuan kung dili na nato i-check, dili nato badlungon around looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. No. May lang root, may lang kayo, daghan ang mapiktahan. So isa ray na hiubos tungod kay hantod daghan mapiktahan og naguba ang church. So daghan tag pangbantayan, prevention nga dili mo influence ang usa ka sala. Mo na siya tuyo nganong iwali gyud isulti gyud ang pulong Ginoo ibadlong gyud nganong naagi pagpahinumdom, preventing sins influence kay mo mo na mo damage. Mo na ang responsibility of spiritual care nga gihatag sa Ginoo sa atong pastor o sa church. Amen? Okay, so verse 26, unsay kuan diha? God required swift action kanang gitawag og speedily. Yan naman, ang delayed nga correction mo produce na siya og dako kay nga damage. Mo nang ingon sa Ginoo nga diha dayon. Usahay man gud kita kay gilang ako pag yung gikuan giplaster pag yun ako napila na ka tuig. Sige lang gyap kag plaster. Ngita lang gid kog chance, ngita lang gid ko. Mga itag kaalam sa Ginoo. Then nga hatagan tag kusog. Usahay man gud kani bitong pagtudlo pagbadlong akong balikan tong point 1 og usahay kani pagbadlo man gud kay usahay man gud kay mahadlok ta ba nga ana si kontrahan ko ani masugot tag sa dili makontrahan gyud ka. Di ka gusto makontrahan, di gyud pug kamwadlong mo na nga naay pagtawag og makatolerate ka. Amen. Anong ka mo na ilisod labi na sa mga pastors, sa mga magwali no nasa authority. Mo nang di ginato ma-please tanan. Man lisod man Pero musugot tayo sa dili kinahanglan nato ng buhaton nga dili lang kay pagtudlo ipatuman. So number 4, alam unsa may tuyo ana prevent nimo.
So last, number 5. Promoting God's holiness and glory. Kanitanan mo isunan dili ni siya kay pagpanghambog no nga sa unsa sa church nga nindot kay ang leadership unsa pa na diya. O imong tan-awon ang tumong ni Ezra ni na time nga mabalik or naay kanang obedience ug mabalik ang reverence ngadto sa Dios. O una siya wa gilain tumong ana nganong atong gihimo ni tanan dili in taon ni nga aron pagpasikat or pagkuhan sa ngalan sa leadership or sa authority kundi ang tuyo ra gyud ani nga makita ba malipay ang Ginoo sa atong Ginoo. Matthew chapter 5 verse 16. Basa Matthew chapter 5 verse 16, and whosoever will not do the law of their God dili tara, let your light so shine before men that they may see your good works. Unsaon man pagkita nila kung way mo tudlo na to. So unsa may good makita nga kung naay hugaw dia or naay hiwi. So kinahanglan matarong gyud ta. Sa unsa nga pamagi matarong ta, naay pagtudlo. Naay mga muwali, naay mga mubadlong na to. So sumpay dia, and glorify your Father which is in heaven. Mao nay tuyo. Ang atong kinabuhi nganong mabadnay accountability kay para ang atong kinabuhi makita sa uban, kita sa atong silingan, makita sa unbelievers, makita nila. Dili kay mangutan kinsay pastor ninyo, kinsay kay gitudlo sa inyong simbahan, dili. Atong kinabuhi makita nila bangalan lahi lagi ka. Indot lagi mo hangwa na makita nila. Kristohanon manggugo anak magkus Ginoo. Amen. Mag-glorify nila, makita nila nga lahi niyang Diyos, lahi nilang Ginoo da. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, muna niya, do all for the glory of God. Wala man tay lain buhaton. Di man ta ka-glorify sa Ginoo kung dili ta matudluan unsa insakto unsa dili. Amen? Sa purpose, dili lang kay pag-maintain o sa order, dili pag-honor sa Ginoo. Gani nga time nganong importante ni sa Ginoo. Atong mabasa diya. After sila na return nga gikan sa captivity, napalibutan pa man ni sila mga naso daghan magyapon ni, no? O gatan-aw ni sila bi unsa man gining Israel, bi unsa man God of Israel bi. Lahi ba gyud ni sila? Kay gipili man ni sila sa Ginoo. No, mo ni katawhan sa Ginoo. Og sa pagtudlo ni Ezra, tanaw na tong response, no? Tanaw na to ambak na sa chapter 10. Unsay resulta ani? Sa verse 1. Now, verse 1. Ezra chapter 10. Ano yung resulta? Okay, now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children, for the people wept very sore. Now verse 2. And Shekinah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, we have trespassed against our God. So nasayod sila nga sayop mi. Yan man, naay nagtudlo. We have trespassed against our God and have taken strange wives of the people of the land. O sa balaod sa Ginoo ayaw mo pag mga asawa o kuan ngani natudluan na ni sila ani nga panahon. Yet now there is hope in Israel concerning this thing. Verse 3. Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives such as are born of them. Oh, dili sa yun nga desisyon, imagine na. Ilang gipang-uli lang asawa. Ano ni? Apil ang mga anak. Kamo? Karon dili na pwede uli ang asawa kay itong asawa din na pwede mo uli pakaslan man na to. Pero sa ilahang panahon ngani ni labi na katong unbelievers.
mo man ilang gihimo dili taga Israel no nga outside ba sa nation gipang anilaan sa according to the counsel of my Lord and those that tremble at the commandment of our God, and let it be done according to the law. So ilang gituman ang unsay gitudlo. 7 verse 4, arise, for this matter belongeth unto thee, we also will be with thee, be of good courage and do it. So lakad at ambak sa verse 10. Okay. Atong yapas atong time. Verse 10. And Ezra the priest stood up and said unto them, ye have transgressed and have taken strange wives to increase the trespass of Israel. Verse 11. Now therefore make confession unto the Lord God of your fathers and do his pleasure. O untangin ninyo na, buhatan ninyo, tumanan ninyo, o do his pleasure. Wanay tuyo. Amen? Wanay gusto sa Ginoo. Mahimuot din ang Ginoo ana sa dihang atong subayon natudluan ta din atong gisubay giundangan nato unsay mga butang. Nung ato nakita nga ay dili day mosugot ang Ginoo ani. Undangan og do his pleasure. Dili ta maka-please sa Ginoo kung dili nato tumanon unsay ang gitudlo nato. And separate yourselves from the people of the land and from the strange wives. Verse 12. Then all congregation answered and said with a loud voice, as thou hast said, so must we do. Okay, unsay tuyo ana? Promoting God's holiness and glory. Mo na design sa Ginoo, mo nang ganing responsibility of spiritual care. Ang tuyo ra gyud ana is balik tanan mutudlo na sa Dios. Anong atong isubay nganong nay pagtudlo nganong nay pagbadlong tungod ani. Kay atong goal is dili lang kay sumot ug kanang peaceful nga unsa ba na diha nga unsay record unsay ato ang guan dili a holy church nga maghatag og glory adto sa Ginoo. So unsay danger balikan nato ang 26. When God's authority is ignored, his name is dishonored, makuan ang Ginoo, mahimot ang kabugal-bugalan, mahimot ang wa ta epekto. Mo nang dili ta kadala, dili ta ka masuko ang Ginoo. Antod maparihan na lang ta sa ubang simbahan nga anindot kita naon ang panagtigom pero wala na nalipay ang Ginoo. Kaya naman wala na ta naghatag honor sa Ginoo. Pinasa may people ako lang ning kuanon kay diri man gyud crucial man gyud gani. O nga dili ninyo kuha na itong mga akong balikon. Daghan man tag mabasa sa verse sa Bible, labi na kung natay mga kauban nga nasa morality, may people, mga sa panadya. Dili na to in tao na sila kaaway, pero atong trabaho biya, ang pagsulti na. Dili ta mahadlok, dahil kontrahanda. Sa kaya atong gisubay ang unsay Ginoo. Sugot tag sa dili, sakit gina. Walang padayon daw sa may atong makuha. Akong balikon, ang Ginoo nga atong mabasa, makita na to aning Ezra. Ani nga time, Ezra chapter 7. Mao na nga Dios itong gialagaran karon. Amen? O ang iyang kinaiya wala no sab. Di siya ganahan ang iyang katawhan magpuyo nga wala nagsubay sa iyang pulong. Amen? Manang pasalamat nga natoy church. Padayon ta sa pag-pray sa leadership sa atong pastor. Kami mga staff, pray ninyo. Dili sayon ang trabaho. Antod sa mga naay katungdanan sa church, sa mga parents, Christian parents, apil biya ni. Kaya mao man gyapon ni na may kuman sa Ginoo. Para sa mga parents, para sa atong mga anak. Nakita mo'y number 1 nga mutudlo nila. Muna nga kita, pabaya, dili ta mo trabaho sa role na to as ginikanan nga, ay, nak, mao na itudlo sa Bible.
Kana bitaw imong lifestyle, kana imong kinabuhi na siya mao. Mao ni nagkulang dana, wala na to giputol na to no ang pamaagi sa Ginoo. Ang padayon ta sa pag inampuay, padayon ta sa pag tinabangay nga atong mga kinabuhi. Unang ma-appreciate na to kung naay mga mubadlong na to. Dili sa iyo no, maigo tawag mensahe kami bitaw di man mi exempted. Sa kami magtuon maigo umaga. Mga filming mga conference, mga filming mga kuan, mga mensahe para amo agi hapon. Guta, pero pasalamatan nato ng anuman. Mao nay gusto si Ginoo. Painom man ta kay gusto gyud sa Ginoo mag atong kinabuhi maglipay, maghatag og glory to kaniya. Unsay tuyo ana? Naay daghan nagtanaw na to. Naay nagpalibot na to. Nga nagkinahanglan sila makita sila sa tuang maayo testimony. Kaya natay tuyo, natay purpose, aron madala na to sila, aron masave sila. O dili ta kahimo ana, kung natas kinabuhi nga, dili ta kadala, dili ta katrabaho sa itong misyon sa church. So I hope nga unahay mensahe, ug salamat sa Ginoo nga nahuman, o amputa. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong nagbadlong, nagpahinumdom namo. Salamat kay Ginoo nga sa Dios nga may gugmaon ug dili kay maon. Salamat Ginoo nga bisan og ikaw matarong ug dili ka gusto Ginoo sayop. Salamat Ginoo sa kay Ginoo nimong gihatag namo nga mabadlong kami og sa chance, opportunity gihatag nimo namo nga magtarong Lord sa mong kinabuhi aron ikaw malipay, mahimuot o mapasidunggan Ginoo sa mga kinabuhi. Padayon na pagtrabaho sa mong sa kinabuhi. Ikaw maghatag og sa imong dako kay grasya Ginoo sa matag usa nga makalingkawas Ginoo sa kung aduna may naa sa di maayo kinabuhi, tagi kusog Ginoo makalingkawas na. Ug sa pag-apply Ginoo sa tanan nga imong gisugo kanamo, ikaw maghatag kusog. Nga panalangin Ginoo sa matag usa. Padayon na pag-bless ani nga church sa matag usa, sa palod sa mga pastor. Ikaw Ginoo may magapadayon panalangin ug tanan dungog himaya Ginoo may balik na nimo in Jesus name. Amen.